Mano po, Ninong, mano po, Ninang. Nandito na po, Pasko na po. Today is December 24. Noche Buena na po, mamayang gabi. And ito na, nandito na naman tayo sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Ninong, Ninang, wag mo kalimutan. No? Ang dami naman mga paraan. Pwede naman kung sa Pilipinas, i-Gcash na lang yun po ang mga regalo namin. Kung nasa labas kayo ng bayan natin, pwede naman, may mga Western Union dyan po. Iba-iba pang mga paraan para ipa-remit na lang ang regalo namin. Si Ninong, si Ninang, huwag kayo mantago. Don't hide. And of course, tomorrow will be Christmas, and I would like to welcome each and every one of you. Ang mga kababayan ko po dito sa Malaysia, my countrymen, my friends, relatives, kaibigan, kababayan at ng mga kapatid dito po sa Malaysia. And welcome na welcome kayo sa programa natin ngayon po. Today is Wednesday, December 24 na po, Eve of Christmas. And same greeting goes to our Malaysian friends po. Mga mabait sila po. And of course, welcome and the same greetings also goes to all our overseas Filipino workers po sa iba-ibang parte ng mundo. And ang mga kapatid, kababayan na kaibigan natin po dyan po sa Pilipinas. Dyan po sa Pilipinas, alam ko po na you are busy doing the 11th hour or last minute shopping po in preparation para sa Noche Buena natin. And of course, for the celebration ng bukas po, which is 2025 Christmas po. And let's make sure that today and tomorrow and days to come, this will be a occasion, merry-making occasion po, and problem-free. Despite we are facing a lot of problems, mga Filipinos, especially dyan po sa Pilipinas, mahal mga bilihan, but since this is a very significant celebration that we normally celebrate every year, is a yearly grand celebration, so let's do the best that we can make out of this significant celebration which we call Christmas. Dapat tayo, high spirit tayo, ang Christmas spirit natin po. Dapat okay. Especially, let's show to our children, ang mga bata po, because Christmas is not only for mga kagaya natin, mga senior citizens, super senior citizens, o mga middle age. Ang Pasko po, since birth, when we were born in this world, tapos, dahan-dahan po at the age of 3, 4 and 5, and sabay-sabay na yun po hanggang matanda na tayo po. We always remember that Christmas is for children. Mga exchange gift, parties left and right, kain dito, kain doon. Pero dapat meron tayong mga, sabihin natin mga tips, how to celebrate ang Christmas this year. Mamaya, I'm going to share with you po ang tips how to celebrate Christmas. And it is coming from a very, 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 sabihin natin, very respectable leader po ng bayan natin po. Ang leader dyan po sa Pilipinas. But before going to the mga footages, how we are going to celebrate or how we plan to celebrate or we are celebrating Christmas po, both dyan po sa Pilipinas and dito po sa Malaysia, mga Filipinos po, may mga video clips tayo that I'm going to share with you during itong programa natin today, Wednesday, December 24. Let me remind you po again na it has been issues po for the past few months na po. Ang promesa ng Ombudsman, ang promesa ng DILG, ang promesa ng Executive Department natin dyan po sa Pilipinas, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sabi nila, on or before December 15 or before Christmas po, na mayroon talaga po mga tao involved sa flood control projects mo
will be celebrating Christmas behind bars. Natupad ba yun po or wala? Ngayon, isang gabi na lang, bukas is Pasko na po. And holiday na sa Pilipinas. Dito din sa Malaysia, holiday na kami. Or dito sa Sabah po, holiday na kami. I don't think so po. Natupad yun pangako ng liberato natin dyan po sa Pilipinas. Yun sabi nila po, may mga big fishes, hindi lang mga maliit, sino mga big fishes po, na they are going to spend Christmas behind bars. Kaya nga, kuminsan po, dahan-dahan lang tayo po when we open our mouth, no? Kasi we notice, ang dami ng mga empty promises are made by the government, no? Government officials po. And because of that, na-frustrate ang mga tao, na-frustrate ang mga Filipinos po, no? And because we are frustrated, na-frustrate kami dahil sa mga promesa ninyo, na nawala na kami ng confidensya or confidence sa gobyerno natin, sa mga leaders natin po. Pero mo noon, sabi nila, December 15 or before Christmas, mayroon na tao po, no? Several people will be celebrating Christmas behind bars. Those involved sa flood control projects po. Saka sa 2025 national budget, which is has been identified as the worst corrupt national budget in the history of the Philippines. But put it on the record, ngayon po, isa lang po, isa lang nakakulong ngayon. And I'm referring to no other than si Madam Sara Diskaya. Lumabas na ang warrant of arrest niya po, and now she is dyan po under the custody na po o nasa behind bars na siya po, and she will be spending her Christmas sa loob ng kulungan. Yan, di ba? But we will never forget po ang mga promesas ninyo. Kaibigan, kababayan, kapatid ko po, wag nating kalimutan po, Huwag nating kalimutan ang mga promesas niya. And we expect, a lot of controversial issues, after Christmas. After Christmas or before the year ends or the first few weeks, sa bagong taon natin, which is 2026, which is the year of the horse. Ganon yan po. Ganon yan po. So, wag natin kalimutan. Please, do not forget. Ganit tayo. Ganit tayo po what is happening sa Pilipinas because nagiging biktima tayo po sa nawala tayo ng malaking pera po by the trillions po in terms of taxpayers' money. Ang pera natin instead it will be used sa mga development projects natin, infrastructure projects natin, health projects natin po, education projects natin para dyan po sa Pilipinas, pumunta lang po sa bulsa ng mga corrupt politicians natin at saka mga contractors dyan po sa Pilipinas and government officials. Yun po, masakit. But maski paano masakit na po we are feeling, let us not forget that ngayon, Pasko po, Eve of Christmas and tomorrow Christmas po, let us make the most out of whatever we have and enjoy ang Christmas natin po. Hindi lang para sa atin, para sa mga anak natin po, but of course to our Creator, especially when we talk about Christmas, we are talking about the coming of our Savior Jesus Christ po. Very significant ito po. So, okay. Now, umpisa na tayo sa first topic natin, ang first video clips that I'm going to give you or share with you po, ang tips, Christmas tips po, what shall we do, during Noche Buena, bukas celebration ng Pasko po. Now, here is a tip, or tips, na nagbigay sa atin, no other than ang presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po. Nakuha ko itong video clip po dyan po sa sa social media and dyan po sa FB account ng presidente natin, si BBM.
So let's watch and listen to this video clip po. No? Dahil Pasko ngayon po, so let's spend more of our time dito po sa programa natin tungkol sa Christmas or Pasko or Christmas celebration. So nandito ang tips ni Baby M para sa ating lahat po. Dami ng problema na inaharap natin sa opisina araw-araw. Dumagdag pa sa iniisip ko itong mga tanong na natanggap natin. Kaya ngayon, susubukan natin sagutin isa-isa. Ano ang dapat gawin kapag hindi mo gusto ang regalong natanggap mo sa exchange gift? Pwede ba ito ipasa sa iba? Ginagawa niyo ba ito? At siyempre, pagka natanggap mo, kahit ano man yung natanggap mo, siyempre naka-smile ka. At saka thank you. Alalahanin mo. Ito naman, kahit ano pa ang pinabigay sa inyo, kahit meron ka na, ito'y galing sa puso nung nagbigay. Yun ang alalahanin natin. Pero hindi naman dapat na masaya. Ipasa nyo sa ibang tao na makikinabang doon sa magandang regalo na yun. Gaano kalaki ang tamang kuha ng leche plan? Pasko naman kumuha ka naman ng gusto mo. Basta yung mga nagdadala ng pagkain, damihan na lang din. Ilang pirasong lumpiang Shanghai ang dapat kainin? Basta nabubusog kayo. Again, Pasko naman dapat medyo mag-enjoy tayo. Huwag natin iniisip na kailangan magpigil sa ating kasiyahan. Kaya ulit, yung mga maghahanda ng pagkain, dami-damihan na lang ninyo para may baong pampauwi. Ano ang dapat sabihin sa kamag-anak kapag sinabi niya, uy, tumaba ka. Madaling sagutin yan, uy, tumaba ka. Oo nga ikaw din. Ikaw, what do you think? Anong dapat sabihin? Tumaba ka daw. Basta malaki yung chan ko. Naman, wala akong stress. Happy ako. Kami naman ang magtatanong. Ang lagi namin tinatanong sa mga anak namin, yung tatlong anak kong lalaki, ba't wala pa kaming apo? Tama yan, honey. Sana all. Yan ang Christmas wish ko. Wala kayong mabonan. Obligado ba kami magbigay ng regalo sa aming mga inanak? Pwede po bang pwede po bang pagtaguan yung mga inaanak namin? Ay kami hindi namin pwedeng pagtaguan dahil madali kaming hanapin. Kaya kompleto ang listahan namin doon sa aming mga inaanak. At marami-rami din. Ngayon, yung iba siguro, pag hindi nyo talaga nakikita na o hindi na kayo nag-uusap, pag may app, pwede nyo na i-Gcash yung mga regalo ninyo. Ngayon, mas madali na. Pag may potluck, ano ang luto dala-dala ni PBBM? Ang gagawin ko para makarami at saka madaling gawin, spaghetti. Sana ay masaya at mapayapa ang inyong pagdiriwang kasama ang inyong mga kaanak at kaibigan. Sa pagkain, yung sakto lang po. Alam niyo naman, mataas ang mga kaso ng heart attack ngayong panahon dahil napaparami po ang kain natin ng taba. Ingat lang po sa pagmamaneho kung saan po kayo pupunta. At siyempre, mag-ingat sa mga paputok. Iwasan na natin yan. Doon na po tayo sa mga torotot at iba pang malingay na mga laruan. Para kumpleto at masaya ang pagsalubong natin sa darating na bagong taon. Merry Christmas and Happy New Year po. Merry Christmas, Happy New Year, BBM, no? Okay na okay si BBM. Huwag natin mag-negative comments ngayon dahil Christmas spirit tayo po. Christmas spirit tayo. Kung ano naman mga opinion ninyo tungkol sa Christmas tips ni BBM, just keep it first na po. You just keep it first sa inyo, no? Let's enjoy Christmas, enjoy Christmas. At saka sabi ni BBM, dahan-dahan lang po ang natin, ang intake natin po, no, sa celebration. Dahil marami na heart attack, may mga health problems na, so dahan-dahan lang po, no? And enjoy. Enjoy lang tayo po. I don't want to give any negative comments ngayon po, no? Although, mayroon din ako kunti, no? But in the spirit of Christmas, wag lang muna wag muna tayo po negative comments dyan po. Negative and positive. Kung pwede, positive na lang muna. Pero sabi nila, kung lahat na lang positive, baka hipokrito ang labas natin. No? Baka hipokrito ang labas natin. But anyway, in the name of Christmas, the coming of our Savior Jesus Christ po, let's make this a day, Noche Buena po.
And tomorrow, Christmas po. Let's make it a problem-free, happy, merry-making ang celebration natin for this year po. Masking paano po. No? Masking paano. And anyway, mayroon tayo dito pa isang clip na naman tungkol sa paano ba, some of the, sabihin natin, mayroon natin ang presidente. Mayroon ako isang clip dito po, how this leader, congressman ito po, no? Spreading the Christmas spirit sa mga kababayan. Sa constituents niya po, sa mga kababayan niya po, no? Mga Filipinos po, paano po, how he bring the Christmas spirit sa mga tao po. Using his own money po. Nandito, I will share with you po isang video clip. This is an interview made by media personality po, commentator, newscaster, si Katunying. Si Katunying po. Wherein he interviewed si Congressman Leandro Laviste. Very hot issue ito si Congressman Laviste. He is the son of Senator Loren Legarda. Wag natin kalimutan po. Merry Christmas to you, Congressman and Senator Loren Legarda. I hope you are enjoying or you will enjoy ang Christmas holidays natin po this year. And nandito na po. Let's watch and listen to this video clip. Brief lang ito po. Nandito po kung paano he is sharing ang Christmas niya po sa mga kapwang Pilipino. Let's watch and listen to this. Magandang umaga po, sir. Opo, gusto ko lang mainggit uli, na-distribute nyo na po ba lahat yung 250,000 Noche Buena packs ninyo dyan? Lumampas po ng konti, dami po kasing mga humahabol. Ganun po. Gaano po ang nadagdag? Baka mga 275,000. Grabe, no? And again, ito po galing sa inyong sariling pera, hindi po government funds to, Congressman, ano? Opo. At actually, pati yung staff ng Kongreso ay binigyan na rin namin ng isang Noche Buena pack. Lahat ng staff? Opo, parang ngayon lang po may nagbigay sa kanila ng pamaskot. Ganun po ba? Well, anyway, sigurado masaya sila na nandiyan kayo at nabigay kayo ng regalo sa kanila. Congressman. Alright, yan po si Congressman together with Katunying, no? Ang initial PECs, mayroon siya po was 250,000 PECs to be distributed sa mga Filipinos po, no? Diyan po sa lugar niya. And he also find time to give Christmas or Noche Buena PECs, no? Noche Buena PECs sa mga staff ng Kongreso, no? This is the first time, sabi niya, this is the first time po na receive ang mga empleyado ng Kongreso po Noche Buena PECs, no? Wala pa yan po sa history natin, wala pa maskin isang congressman, even I think even ang speaker natin po, mga speakers natin, no? Hindi yung ginawa. Siguro ginawa na yon per congressman sa mga staff niya po. Pero the whole workers or staff ng Kongreso, I think this is the first time. Maraming salamat po. Merry Christmas to you, Congressman Leandro Laviste, the son of Senator si Senator Legarda. No? Merry Christmas to both of you. Merry Christmas to everybody. And ngayon, mayroon pa po paano mga Pilipino po, no? Celebrating ang Noche Buena mamaya. Paano po? Remember, mayroon noon, I think last week ba yun, o 2 weeks ago, ang issue ng, or announcement ng DTI, sabi niya, 500 pesos pwede na sa Noche Buena. No?
And dahil dyan po, maraming nagalit. And maraming mga jokes na po lumabas. Na dumating na ang araw. Ngayon po, dumating na ang araw. Mamayang gabi po, tingnan natin kung kasya na ba yun 500 pesos a budget for Noche Buena po. No? Dapat masaya lang tayo po. No? Huwag kayong magalit. No? Huwag kayong magalit. Christmas tayo ngayon. Chill-chill lang tayo. Cool-cool lang tayo po. Sana all. No? Kasi Pasko. Today is Eve of Christmas. Tomorrow is Christmas. So, dapat po, we should be very happy, smiling face, and no negative. But anyway, itong next video clip, I want to share with you po. I'm sorry, don't take it an insult or whatever po, no? But, para ano lang tayo, to cheer up lang ang buhay natin po. With all these problems that we are facing financially po, no? Mahirap ang buhay natin sa Pilipinas, mahirap din ang buhay ng mga overseas Filipino workers kagaya namin dito po sa Sabah, specifically dito po sa Kota Kinabalu. Nandito po, let me share with you itong video clip. Dalawang video clip ito po. Very brief lang talaga ito. Very brief lang talaga. Alright? So, nasaan na yun? Okay. Nandito po. Let's watch and listen to this. Dear, pagkasya mo ba yung 500 pesos para sa Noche Buena natin? Oo naman, ayan o. Diba? Ayan, galing mo talaga. Balik ka na, kain na tayo. Wait, teka. Bakit? Pwede kain yan. Bakit? Pinarapila ko lang yan ng 500 pesos sa restaurant. Pipicturean lang kasi babalik ko din. Abayin ka na lang. Abayin nyo. Yun po. Ang 500 natin po, no? Ang 500 natin budget. Picture na lang, hindi pwede magkain kasi balik pa yun ang mga pagkain po sa ano. Parang nag-rent lang siya yung mga pagkain. So another one, nandito po. Another one. Hold on, another one. Wow, dear! Ang dami nating handa ngayon, Noche Buena. Pagkasya mo yung 500 pesos. Oo naman, dear. Kasyang-kasya naman talaga. Ano ba? Pero tingnan mo naman yung date sa kalendaryo. Kasya naman. But, kung 1993, hindi 2025 po. Kasi lahat mahal ng mga bilihan dyan po sa Pilipinas. Okay, joke-joke lang. Don't play. Totoo lang, nangyari dyan po sa Pilipinas. No? And nagalit talaga mga Filipinos when ang DTI, si Secretary Cristina Roque made that announcement. I think early this month. No? So anyway, nandito na po, Noche Buena na mamaya. And maskin paano, no? Maskin paano, let's celebrate ang Noche Buena. And at the same time, let's make sure that tomorrow, we are going to celebrate this very significant celebration po, ang Pasko o Christmas po, tomorrow, maskin paano. Dito sa Malaysia, 100% po. Dito sa Sabah, 100%. There are, or even the government, Sabah government po, is organizing an open house po. Open house para sa publiko po, wherein the public can attend itong yearly event hosted by the government. Libre ang pagkain, libre ang entertainment po. And that's where also you will be meeting, rubbing shoulders with the newly elected politicians or assemblymen natin dito po sa Sabah. No? Hindi lang sa Sabah po, no? Other states dito sa Malaysia, parehas din po ang celebration. It's a yearly, regardless of who you are, what religion you belong, political affiliation po, you are all or we are all invited to attend this Christmas celebration po. No? Mayroon naman, after Christmas, mayroon naman po organize ang gobyerno for the New Year celebration, 2026 celebration po. So, this is it. Ganon yan po ang sitwasyon
dito sa Sabah. Now, talking about Filipinos dito sa Sabah po, maski paano, especially mga overseas Filipino workers, no? Maski paano po, mahirap ang buhay namin po because we are far away from our loved ones, no? We are far away from our loved ones, especially when celebrating such an occasion like Christmas, no? Malungkot, but masking paano po, ang mga Filipinos dito po, they still manage to, sabihin natin, do, no? Maskin paano, maskin na sandali lang po, make themselves happy and share ang spirit of Christmas. Since December 1st, hanggang ngayon po, hanggang bukas ito po, hanggang New Year ito po, ang dami po mga party-parties, maskin paano, no? Ang party-party. Let me share with you po ang gathering ng mga Filipinos, some Filipinos dito po, migrant Filipinos as well as overseas Filipino workers who went and visited one house po dito sa Kota Kinabalu po, no? And extend their Christmas greetings sa may-ari ng bahay. Nandito po. No? This is how we celebrate. We celebrate po. So, nandito po. Let's watch and listen to this po sa isang grupo ng mga Filipinos visited and share the Christmas spirit to another Filipina po. Si Datin Tina. Datin Tina po. No? She got married to a local, to a Malaysian Sabahans po. And may konting handa sila dyan. And nandito po. Let's watch and listen to this. Nice decoration at Datin Tina. Nice decoration here. Nice decoration at Datin Tina. House, beautiful. All the carolers having their goodies already. Yan, ang beautiful Christmas tree. Thank you, Lord. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. Ayan, goodies. Tikin goodies. Nice decoration. Hi, Ma'am Datin. I stop picture video. Yan, goodies. Kuha tayo ng goodies. Oh, chocolates. Yan. Thank you. Hi, Mila Ma'am. Yan. Datin. Love you, Datin. Love you, thank you. Thank you. Tayo kayo. Yan. Alright, yun po ang mga Filipinas, no? Maski paano, no? They go house to house, magbisita din po sa mga friends, kababayan, no? Mga Malaysian friends din natin dito po, and share and spread the Christmas spirit po. So ganito ang mga Filipinos dito sa Sabah, maski paano ang buhay namin po malungkot kasi malayo kami sa mga loved ones namin dyan po. We left sa Pilipinas temporarily dahil we want to give them a better future in terms of making sure that we remit the remittances po, no? On a regular basis, monthly basis po. But maski paano, sige lang, life must go on, no? Celebration must go on po. The celebration must go on. Mayroon din mga group po coming from several groups po ito from Sacred Heart Cathedral, mga Filipino prayer group po, no? Since December, early December po hanggang today is the last day, no? They also visit and do caroling sa mga bahay po ng mga Kristiyano, mga Roman Catholic who are celebrating Christmas po. Be it Malaysians or kapwang Filipino po. No, this is how
we do every year dito po ang mga Filipinos po to show ang spread ang Christmas spirit. So nandito, let me share with you one video clip ito po, no? Ito po, mix sila po. Some Filipinos naturally born dito po sa Malaysia and Filipinos who are overseas Filipino workers, they do some carolings po, no? Throughout the month po. For obvious reason. Let's watch and listen to this. Alright, yun po ang caroling ng mga Filipinos po, no? Dito sa Kota Kinabalu, dito po sa Sabah. And hindi lang dito sa Sabah, in other districts and municipalities, dito po sa Sabah po, the same thing ang mga Filipinos are doing these things. Every year yun po, no? Every year. As what I said, maski paano ang buhay namin dito po, nahirapan in terms of loneliness, no? So, we still manage to find time to spread the Christmas spirit sa mga kababayan natin po, sa mga kaibigan namin dito po sa Sabah. And I think mayroon pa tayo isa pang video clip dito po. I want to share with you po na masayang mga Pilipino po, maski na paano. Especially itong mga domestic helpers natin dito sa Sabah, no? Medyo saludo talaga ako. Every year nakita ko yon celebration nila po every year. No? They are very happy kasi maganda din ang ugali ng boss nila. No? Every year mayroon silang Christmas parties. Christmas party, every year yon talaga po. Exchange gift, and then maraming mga pagkain po, and enjoy sila. I'm very happy. I attended, I think it was last year, they invited me, but this year medyo busy ako. I didn't manage to join them, no? But mayroon akong video clip nila dito, no? That I want to share. Ito po, mga domestic helpers ito, no? Mga domestic helpers ito, coming from the Philippines. Diyan po sa Mindanao, mayroon sa Visayas, mayroon sa Luzon. Let's watch ang video clip nila po and see how they are happy, no? Happy celebrating Christmas po dito sa Sabah despite all the odds. Nandito.
Alright, masayang mga Pilipino. I really love to see this kind of video, no? Especially ngayon na Eve of Christmas po. And I'm sure itong mga Filipinos dito po, tomorrow, maskin paano, mas in a small way, no? They will be having their own gatherings po. And mayroon din mga kunting mga pagkain po. Normally, what they do is they will be cooking mga Filipino cuisine natin po, no? Even mga snacks natin, kutsinta ba dyan or ano-ano po, no? That's how, no? That's how. And everybody is invited. Maski nyo, hindi kayo invited dyan po sa bahay nila o sa party nila po. But if you are there, then ang mga Filipinos will always welcome sa atin po, no? Walang, we don't recognize or we don't use the word gate crusher dito po when we talk about Christmas celebration, no? This is ang how ang mga Filipinos celebrate ang Christmas natin. So, ingat-ingat lang tayo, no? Mga kababayan ko, kapatid ko, mga kaibigan ko po who will be celebrating ang Noche Buena mamayang gabi, and also bukas ang mga celebration ninyo. Ingat-ingat ang mga intake po, no? Sabi ni BBM, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos po, ingat tayo kasi marami na mga kaso mga nag-heart attack, high blood dyan po, ingat ang intake ng karne, ng meat po. No? And mga sweets po, no? Kung may diabetic kayo, ingat-ingat lang tayo po. Sa mga lalaki naman po, no? If you're taking alcoholic drinks po, dahan-dahan lang po, no? Make sure ang alcohol, ang beer or whatever, you put it in your stomach and not in your head po. Para wala tayong problema during the celebration. So siguro, masaya ako po to share with you this kind of video clips. And kasi Pasko ngayon po, I'll try to find time. Maybe mamaya, if I have time, I'll try to go to one of the malls dito po. And if I can do some live vlogging doon po, only to show to you po na paano ang Christmas decor natin sa mall. There is one big mall dito po, ang Surya, and I'm looking at going there and do some live vlogging. I'll see po, I will not promise, but I will see if I have time kasi mamaya we have to go to church again po, no? May misa naman mamayang gabi, no? Dito po, we don't do the mass midnight, it's early. I think it's around 6 o'clock or 7 o'clock po mag-umpisa ang Noche Buena or Christmas Mass po, no? And all the churches will be crowded. Po. I will see what I can do. So, sa ngayon, siguro hanggang dito na lang po ang ang programa natin for the eve of Christmas, December 24. And again, I would just want to remind you po, huwag natin kalimutan po ang galit natin. Huwag natin kalimutan po ang mga promesa ng bigay sa atin ang gobyerno. Sabi nila po, before Christmas or may mga big fishes po that will be celebrating Christmas behind bars. And hindi ito po nangyari. Po. So far, isa lang po nasa kulungan ngayon. So, tama na siguro, no? Pagdating ang New Year po, siguro tama na ang mga promesa ng gobyerno. Why don't they, no? Instead of giving empty promises, turn their words into action. No? Turn their words into action. Mas maganda yan po. Let us always remember na it's better, to be part of the solution rather than to be part of the problem. So with this, si Nico Fabian would like to say again, maraming salamat for making me a part of your day today. Ingat tayong lahat and Merry Christmas to each and every one of us. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all, and I'll see you in my next episode. Bye, and I love you.